kapuso, tulad ng aming ipinangako ay narito na po ang panig ni Bong Navarro sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Alma Malyonga. Attorney, magandang hapon. Magandang hapon. Attorney Alma, kumusta na po ang lagay ni Bong? Nasa ospital pa ba hanggang ngayon? He is in the hospital. Medyo malubha yung kanyang pikahan. He is being severely injured and he is scheduled to undergo procedures including surgery ng pagkakaintindi. Pero nakakausap naman ng malinaw. Nakakausap din si Bong. You know what? Yung kanyang napagdaanan, anybody na napagdaanan yung kanyang naranasan, they will be very traumatized as Bong is traumatized right now. Pero, attorney, aware ba kayo dun sa blatter ng Taguig Police kung saan lumabas ang statement ng alleged victim? Oo. Actually, yun ang dahilan kung bakit ilagay namin, importante na maliwanagan, nagbabas-screen kami ng statement today. It is because of that particular news item na meron raw police blatter na lumabas na may parat or accusation ng attempted rape against Bong. Gusto lang namin liwanagin na si Bong ay isang biktima sa kasong ito. He is not a rapist. Maaring hindi siya santo, pero siya isang mabuting ring tao at definitely hindi siya kriminal, siya ay biktima. Yung nakalasaad doon sa police blatter na supposedly meron siyang ginawang attempted rape ay isang malaking kasinungalingan. No, it is part of this horrible crime that was committed against Bong. Siya ay dinita na. He was the victim of detention, tinorture siya, he was being blackmailed, he was being extorted, at itong ginawang krimen sa kanya, pinabalaan siya na huwag siyang magsalita, huwag siyang magbigay ng kahit anong pahayag sa media, itago niya yung krimen na ginawa sa kanya, at ginamit nila itong paglagay sa police blatter ng isang nakakatawa at hindi makatotohan ng akusasyon para i-blackmail siya na huwag siyang magsalita. Pero kaya nabanggit nyo na rin lang yung mga yan, kayo ba'y mayroong hakbang na legal na gagawin? Well, of course, the process is already, it's begun. Ang umpisa niyan, of course, is nakunan na ng statement si Bong. The matter is being investigated. Ayaw nga namin sanang magsalita at ayaw rin magsalita sana ni Bong. Kaya lang, lumabas itong news na ito na lalong pambababoy kay Bong. Yung ginawa sa kanya, sa totohanan lang, kung alam yung mga ginawa sa kanya, ay dapat hindi maranasan ng kahit na sinong tao. Walang karapatan ng kahit na sinong tao na gawin ito sa kapwa niyan. Yung pangbababoy, pangbabastos, pangbubugbog, pananakit, pananakot. And I think Bong is prepared to do what is necessary dahil sa katotohanan lang, kung ito'y ginawa sa kanya na kilala, meron siyang pangalan at siguro na may mga kaibigan siya at meron siyang mga pwedeng gawin. Paano pa yung mga ibang tao? Okay, Attorney, paano nga halba yung balak niya pagdedemanda? So ang proceedings, when do you actually begin officially? Actually, you know what? The process has already begun. Nagkakaroon na ng investigation dito at the proper time. The complaint will be filed. Because I think meron mga there are government entities involved here, including the NBI, the police authorities. We are gathering the necessary evidence. They are being documented. They are being preserved. We are very confident na napakalakas ng kaso ni Bong, but ang priority namin ngayon is that he should fully recover in the meantime. Pero attorney, meron ba kayong lead sa mga suspects? Yes, I understand na naglabas na ng actually si Bong, naglabas na, sinabi na niya yung pangalan noong yung kilala. Meron kasi siyang kilala doon at mga hindi kilala. At isang taong kanyang pinangalanan ay si Cedric Lee. Yun ang tao na nanakit sa kanya, kasama sa panunutok ng baril sa kanya, gumawa ng kababuyan kay Bong.
And he has said it. Hindi niya alam kung bakit. We do not know the exact story, kung anong motivation. But ito yung ginawa kay Bong. Okay, so ito ba yung malaking tao? Talagang super laking maimpluwensya? Hindi ko kilala ng personal si Cedric Lee. At yung hindi ko kilala yung mga ibang tao. There, I think, mga 6 or 7 men who did this to Bong, no? Ang naalala lang niya, nakilala niya doon ay itong Cedric Lee. Hindi ko kilala ng personal itong Cedric Lee. Hindi ko alam kung mayaman siya. Hindi ko alam kung powerful siya. Pero ang pagpaasta niya, parang pagpapalabas niya sa sarili niya, according to Bong, ay malakas siya dahil hindi siya nahiya eh. Anyway, Attorney, maraming salamat at sa mga pangalan na banggit nyo ay kukunin din namin ang panig nyo. Bukas po ang pinto ng Start Talk para sa mga panig ng mga taong sinasangkot sa kasong ito. I would just like to say, the only reason I agreed to this interview is again to disabuse any notion that there is any truth to the allegation that Bong is the perpetrator of rape. He is the victim. I think naklaro po yan ngayong hapon. Oo. Maraming salamat po, Attorney Malyonga.